Ang kasal po ay pagpapatupad sa kalooban ng Diyos. No, kaya nga dapat yung mapapangasawa mo ang kalooban ng Diyos. Okay po, may topic po akong i-share sa inyo. Title po nito, Bakit nananakawan ng isang Kristiyano? No, bakit na-aksidente ang isang Kristiyano? Alam niyo, pagka meron pong isang pastor na na-aksidente o kaya namatay, laging tanong ng mga tao, bakit namatay? Ang isang tanong po rin, bakit ba laging tinatanong na kapag ang isang Kristiyano ay namatay, parang hindi na pwedeng mamatay isang Kristiyano Hindi pwedeng maaksidente, hindi pwedeng magkasakit. At parang hindi pwedeng may mangyaring masama, always maganda. Sa bagay, ang Diyos po natin ay God is good all the time. No? Pero may mga nangyayari po sa buhay natin bilang mga Kristiyano na nananakawan tayo. May mga nawawala, no? Nagkakaroon ng problema yung relasyon natin, napeperwisyo tayo, kaya sabihin natin nag-invest. May kakilala po ako na asawa ng pastor na nung time na nandun kami, yung inaasahan nilang baboy na mga anak, nangyari po, lahat po ng anak ay patay. Tapos yung nanay ay namatay din. Yung inahing baboy. Kaya may investment sila ron. Meron silang inaasahan na panggagalingan. Kumbaga, may inaasahan silang kikitain doon sa baboy nila. Namatay lahat. Pati yung nanay, namatay yung inahin. Ngayon, yung baboy pala ay in-injectionan nila ng pampaanak. No? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero para manganak yung baboy dahil hindi nga Ang nangyari po, namatay yung mga anak, namatay yung inahin. Ngayon, hindi nila maibenta kasi paano sabi nila kung yung karni ng baboy nila makain ng isang buntis, baka manganak ng wala sa oras. So, point po ron, at least Kristiyano pa rin sila ron, ayaw nilang maperwisyo ng ibang bagay. Bakit? Dito po sa Bible, nag-research po ako, may 4 na sagutan Diyos At ito po yung gusto kong i-topic natin, no? Bakit nawawala ng nananakawan, napeperwisyo, na aksidente ang mga Kristiyano? Tingnan po natin kung anong sagot ng Biblia patungkol dito. No, at kung ready na po kayo, babasahin ko po sa inyo ito, no? Simulan ko munang basahin nito, James 1:5. No, tapos saka ako na lang i-explain. No, James 1:5. Sabi niya rito, ngunit kung kulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang nagbibigay at di nanunumbat. No? Anong kinalaman itong verse na ito rito sa pinag-uusapan natin mamaya po. Tapos sabi po niya rito, na i-ready ko na lang muna, dito po sa Ephesians 4:26 and 27. Ephesians chapter 4 verse 26 and 27, sabi niya, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng diablo o give no place to the devil. Sabi niya dito, Ephesians chapter 4 verse 26 and 27. Tapos ito pong last na babasahin ko sa inyo ay dito makikita sa Romans chapter 8 verse 26 to 28. Sabi niya, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritong lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So, tingnan niyo po yung term ng ikabubuti. Ano nga bang sinasabi po ng Biblia o sagot ng Biblia patungkol sa katanungan natin na bakit may mga Kristiyanong nananakawan, nawawala ng pera, napeperwisyo, kumbaga parang okay na aksidente, okay sabihin natin yung mga relasyon nila ay magulo, no? Na masasaktan lang pala siya doon sa taong yun. Ito po ay katanungan po ng mga tao at lalo na mga Kristiyano, bakit? Tulad po nun yung isa pong pastor na kakilala ko personally doon po sa Baler, no? Hindi po taga-Rema ito, pero doon sa Baler, umuwi siya ng Manila, no? Magpapastor dito sa Baler. Hindi po sa atin ito.
na kung alam niyo po yung baler, yung bangin niyan, sa kabilang side napakataas na bundok, sa kabilang side napakalalim na bangin. At siya po at kasama po yung mga kasama niya sa simbahan ay nalaglag. Patay silang lahat. I think mga 3 po sila na kaagad na tanong ng mga tao, bakit hindi iningatan ng Diyos? No, namatay po yung pastor. Bakit hindi iningatan ng Diyos? Ito nga bakit nananakawan, bakit na-aksidente ang mga Kristiyano, at tayo po mga taga-Rema, familiar sa sagot na ito, pero check nyo po yung outline ko kung tama po yung panukala ninyo. Okay, simulan po natin. No, number 1, ito po ang sagot ng Diyos, bakit nangyayari ang mga bagay na ito na nanakawan, na-aksidente, napeperwisyo, ang mga Kristiyano, hindi po mga tao kundi ang mga Kristiyano. Di ba dapat iniingatan sila ng Diyos? Yan po ang opinion ng mga Kristiyano. Pero ano nga ba ang sinasabi po ng Biblia patungkol dito? Number 1, bakit nawawalan, nananakawan ang mga tao? Number 1 po ay dahilan sa walang alam, ignorance. No, ano pong ibig sabihin nito? Yung tao pong hindi marunong tumawid, malamang po ay pwede po itong masagasaan. Bakit? Walang alam Hindi niya alam. Kung ikaw pa ay nagtitinda, meron kang tindahan at hindi ka marunong magsukli, mawawalan ka talaga. No, may bumili po ng candy na worth 10 pesos at ang perang binigay niya sa iyo ay 10 pesos. So ilan na sukli? No, sinuklian mo pa ng 10 pesos ay talagang mawawalan. Bakit? Hindi po kasalanan ng Diyos ito o hindi kasalanan ito ng dyablo. Ito po ay kasalanan na natin. Bakit? Kasi dahil sa kakulangan ng kaalaman. Katulad po yung isang tao na sabi niya may isang taong sabi niya may isang taong sira. Excuse for the term, no? Sabi niya tinuturo niya may isang taong sirado, no? Sabi nung kausap niya, bakit? Binebenta ba naman yung ilog Pasig? No, kundi ba naman siya, excuse me po, no? Joke po kasi ito. Kundi ba naman siya sira? Sabi niya ganoon. Ibebenta mo yung ilog Pasig. No, sira lang ang magbebenta ng ilog Pasig. Sabi nung kasama niya, anong ginawa mo? Sabi niya, binili ko na kasi mura lang, 50 pesos lang, no? Saka makakakuha ng ilog Pasig, isang ilog na mabibili mo na worth 50 pesos lang. Binili ko na, sabi niya ganoon. Mawawalan at mawawalan ka talaga. Bakit? Dahilan sa kakulangan ng kaalaman, no? Kulang sa wisdom. Kaya ang sabi po rito sa James chapter 1 verse 5, ang sabi niya ganoon, ngunit ito pong solusyon, no? Itong solusyon. Ngunit kung kulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Pasintabi po, no? May mga tao po na sabihin hindi naman ako kulang sa kaalaman, ganito. Mga kapatid, kung ikaw ay laging napapagalitan dahil sa mali-mali ang ginagawa mo, kung ikaw ay laging nasisita dahilan sa mali-mali ang sistema mo, no? Maging pastor ka man, maging manggagawa ka man, o maging misis ka o mister, at sa pag-handle mo ng pamilya mo, o ng simbahan, o ng trabaho mo, ng negosyo mo, ng hanap buhay mo, o sabihin natin yung mga anak mo, paano mo palakihin ito? Kasi mga kapatid, ang pagpapalaki ng anak ay hindi yung napatapos mo lang sila, kundi kaya mo ba silang iharap sa Diyos na masasabi mo na, Lord, maayos ang mga anak ko sa harapan mo. Sa harap ng mga tao, sa harapan ng Diyos, dapat yung anak mo maayos. No? Yun ang batayan, hindi yung napag-aral mo lang dahil alam naman po natin yan, kahit may pinag-aralan ng mga tao, kung wala silang maayos na relasyon, may mga relasyon nga sa Diyos pero hindi maayos. May mga tao po na ipagpapalit pa rin ang araw ng linggo dahilan sa swimming. No? Ipagpapalit ang araw, ang banal na araw, sabing ganun po ng igalang mo ang araw ng pamamahinga. Ito yung isa sa mga commandments ng Diyos. Sabi niya, igalang mo ang araw ng pamamahinga, igalang mo ang araw ng pagsimba. Pero yung araw po ng pagsimba, ipagpapalit niya sa picnic. No, ay hindi maayos. No, ang dami pong mga taong ganyan na nagsisimba, member ng ganito kasi uso ng born again. Pero pagdating doon sa mga ganong mga bagay bagsak. Ulitin ko po, hindi ko muna pag-aral mo ang mga anak mo ay ibig sabihin okay na, no. Sila po ay dapat aprobahan ng Diyos kung sila ay okay sa Diyos. No, hindi sapat yung nagsisimba lang. Palalakihin mo yan, imo-mold mo yan, at ang pinakamaganda po rito, ikaw ang magiging example kung paano ang pagiging isang maayos na Kristiyano. So, balik tayo rito sa topic.
Sabi niya gano'n, bakit nananakawan, napeperwisyo, na aksidente, o ang mga Kristiyano, number one, wala kasing alam, no? Kumbaga sabihin natin, nandun sila sa ignorance. Hindi nila alam kung paano magsukli. Hindi nila alam kung paano tumawid. Yung isang tao nalunod sa swimming pool kasi hindi pala marunong lumangoy, ang lakas ng loob na mag-swimming, no? Hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos rin, at hindi mo rin masisisi ang diablo bakit nangyari sa iyo yung gano'n dahilan sa kakulangan mo, no? Wala pong gustong mag-hire sa isang empleyado na walang alam, no? I-hire ka dahilan dun sa knowledge mo, doon sa talent mo, doon sa skill mo, no? Kung ikaw ay mag-a-apply ng driver, i-hire ka nila dahilan doon sa galing mo magmaneho, yung kakayanan mo magmaneho. Iyan po ang ang dahilan, no? Ngayon kung sabihin natin mag-a-apply ka ng driver, pagkatapos naman nun hindi ka marunong mag-drive, no? Hindi mo alam kung paano apakan ng preno, walang mag-a-hire sa'yo. Huwag mong sisihin ang Diyos at huwag mong sisihin ang diablo dahil hindi na po nila kasalanan yon, no? Ikaw, ako, tayo na may kasalanan noon. Pero ito po ang sinasabi ng Diyos. Ngunit kung kulang siya sa karunungan o sa kaalaman, ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sabi nga kanina, kung ikaw ay laging napagsasabihan dahil hindi mali-mali ang gawa mo, kung ay laging nasisita dahil sa mali-mali ang sistema mo, humingi ka ng wisdom, ng knowledge sa Diyos kung paanong pamahalanan ng maayos ang nasasakupan mo. Ang tinutukoy po niya rito yung affairs of life, yung paano mong handlein yung pera, paano mong handlein yung negosyo, paano mong i-handle yung relasyon mo sa asawa mo, yung relasyon mo sa mga anak mo, paano mong i-handle kung nakikita mong hindi sila malapit sa iyo, no? Hindi mo alam kung bakit, kung paano, pero i-recognize mo na may problema ngayon, humingi ka ng tulong sa Panginoon, humingi ka ng kaalaman, ng karunungan sa Panginoon. At sabi niya rito, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. No, yan. No? Sabi niya ganoon, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Doon kagad yung kasiguraduhan na bibigyan. Kung hihingi ka, Lord, bigyan mo ako ng galing sa pagdadrive, bigyan mo ako ng galing sa pag-handle ng pamilya ko. Something na ganoon. Ito po ang solusyon ng Diyos sa atin. Huwag mong sisihin ng Panginoon kung hindi ka marunong magsukli. No, mag-aral ka, no? Mag-aral ka ng mathematics. Alam niyo po ba, speaking of mathematics, yung pagtawid ay mathematics. Ilang hakbang at gaano kabilis ang hakbang mo para hindi ka abutan ng sasakyang paparating. Mathematics yan. At ito po ang sinasabi ng Diyos, no? Humingi ka ng karunungan sa Kanya. Paano mong mapamahalanan ng maayos yung simbahan na pinaglilingkuran mo, yung simbahan hinahawakan mo, yung simbahan na pinagwo-workeran mo. At ang sabi ng Diyos dito, ang promise niya, magbibigay siya. Magbibigay siya. Amen. So, number 2, no, bakit nananakawan, na aksidente ang mga tao? Ito po ay dahilan sa nabubutasan sila ng diablo dahil sa walang prayer. No, yan. Nabubutasan sila ng diablo dahil sa walang prayer. Ito yung number 2 na sagot ng Diyos bakit nangyayari yung nananakawan na aksidente ang mga Kristiyano. Dito po sa number 2, naalala ko po yung time na sem break camp. Kinabukasan sem break camp. Ngayon, may mga pyesa ng amplifier na kailangan bilhin. Ngayon, ang problema, wala namang marunong dun noong time na yun. Ako lang. Dito sa bahay, pupunta pa ako sa Raon, bibili pa ako, tapos magre-ready pa ako. Pagkatapos ng kinabukasan kasi, punta na ng Peniel ng sem break camp. Ngayon mga kapatid, nung time na yun, nag-iisip ako, sabi ko, may nararamdaman akong mag-pray, na gusto kong mag-pray. Nakapag-pray ka na dapat, hindi pwede yung bukas na ang camp, ngayon ka pala magpe-pray. Hindi po. No, hindi maganda yung bukas ang Sunday, tapos ngayon ka pala maghahanda, magpe-pray. Mali po yun. Dapat yung pinaghahandaan na matagal pa, malayo pa, pinaghahandaan na natin dapat yung event na yan. Pero nagkataon po na kailangan ng piyesang ganito dahil dun sa mga amplifier pong yun. At sabi ko, pupunta ako sa Raon dahil wala naman akong mautusan dahil walang marunong, pero bagabag yung loob ko na gusto kong mag-pray. Parang kailangan kong mag-pray. Na naggulong-gulo po ako na sabi ko, bakit ganito? Alam niyo, uupo ako doon, magpe-pray ako. Pagkatapos maaburido ako ng todo na may dumarating na aburido sa akin. Tapos sabi ko, alis na ako.
No, ngayon, nung tatayo na ako, dahil magsasara yung tindahan eh. Magsasara ang tindahan sa Raon. Ang nangyari po, tatayo na ako, kukunin ko na yung bag ko, no, napabagabag ako. Ang gagawin ko, uupo na naman ako at sisimula naman ako mag-thanks, mag-pray, mag-travel. Bakit? Kasi may nararamdaman nga akong bigatin doon eh, na kailangan mag-pray. E minsan, napasok po sa isip ko yung mga ganyan sitwasyon na nagpe-pray naman yung mga tao eh. Kailangan ko umalis, kailangan kong bumili dahil hindi magiging maayos yung tugtugan, yung sound system kapag wala itong mga piyesang ito. No, isa pa rito, dapat nung mo pa binili ang bagay na yan kasi kung pinaghahandaan mo, no, kailangan, kaso nga, dahilan sa kakulangan ng tulong ng mga assistant sa dito po sa ministry, walang ibang gagawa, ako na lang bibili. At naaburido po ako, at habang nagpe-pray ako, naaburido ako. Tapos tatayo na naman ako, pagkatapos nun kukunin ko yung bag ko at aalis na naman ako. Kasama ko po yung pamangkin ko noon, si Gogoy. Alam niyo po, nung nakatayo na ako, bababa na ako hagdanan na, aburido na naman ako, andun na naman yung bigating mag-pray. Yung mga kapatid, babalik na naman ako sa kwarto ko, upo na naman ako magpe-pray, at undecided ako kung alis ako, hindi, pero aburido po ako. No, malinaw na malinaw sa akin yun. Sabi ko, magpe-pray na lang ako, magtatangs na lang ako sa daan. At tinry ko pong gawin yun. Kasama ko po si Gogoy noon dahil may mga bubuhating pyesa. Dumiretso po kami ron. At may cellphone ako noon yung bigay lang na worth 18,000. No? Yung sinauna pa yung keypad lang yun. Pero nung time na yun, worth 18,000, ibigay lang sa akin. Ganun kaganda yung cellphone ko nung unang panahon. No? Tapos meron pa akong isang cellphone noon sa bag na yung may may pen siya na ginaganon-ganon mo na lang. At ang maganda po ron, hindi pa uso ang Android nung panahon na yun. Wala pa yung My Sword, wala pang Bible yun, pero yung cellphone na yun ay ang operating system niya ay Pocket PC kung tawagin. Yung operating system kasi ng mga cellphone ngayon yung iOS sa Apple at yung sa iPhone. Pero sa Android po Android, no? Pero noon, Pocket PC yun. Ang Pocket PC po ay maraming program na pwede kang ilagay. At meron pong Bible yun. Kaya ako binili yung cellphone na yun dahilan lang dun sa Bible. Yung isa, binigay sa akin, pero ito, worth 15,000 po. No? Worth 15,000. Na cellphone yun. At binili ko yun dahilan lang sa may Bible. No? So, ayun, yung isa binili ko, yung isa binigay sa akin at nandun po sa bag. Alam niyo, pagdating ko po sa Raon, binili ko yung pyesa, kasama ko po yung pamangkin ko, no? At nilagay ko po yung bag ko dun sa likod niya, yung knapsack ko. No, sabi ko, ikaw nga magbuhat nito. Nilagay ko po sa likod niya at kasama ko siya. Alam niyo mga kapatid, kinuha ko ngayon yung bag ko, nung andun na kami, nilagay ko sa likod ko, ako naman na nagbuhat. Tapos tinulungan niya akong magbuhat, dala-dalawa na yung bubuhatin niya, yung knapsack ko, tsaka yung mga gamit. Sabi ko, akin na yung knapsack. At buhatin mo yung kalahati nito. Alam niyo mga kapatid, nung pauwi na kami, nakita ko po, no, nung kukunin ko na yung bag ko dahil may binili kaming extension ng wire ng speaker. Pagtingin ko puro sa bag ko, nakabukas na. At wala na po yung dalawang cellphone ko. Ayun, nawala. At sabihin natin na naaburido ako at lahat ng binilhan ko, binalikan ko. Sabi ko, wala ba kayo napansin nung bumibili ako sa inyo kung may nagbukas ng bag o ganito, ganyan. Wala sir sabi nilang lahat. Kaya po yan, Raon yan. Nagpunta ako sa pulis para mag-report. Sabi nila, malabo nang makita yan. Bakit? Nagtanong pa nga ako na meron ba kayong kakilala rito ng magnanakaw para makausap ko, para mahanap yun dahil hinahabol ko yun yung gamit ko. No, pinaghirapan ko yun, yung isa binigay, sayang po. Ano po nangyari? Paiksin ko po yung kwento, wala na. Ngayon, bakit ako nanakawan? Kasi po, malinaw na, sinasabi sa akin ng Diyos, huwag kang umalis hanggat hindi ka nakakapag-pray. May mga tao po na susugod sa relasyon ng walang prayer. May mga tao pong susugod sa pagbili ng mga bagay-bagay, magtatayo ng negosyo, ng tatrabaho,
na walang prayer, mananakawan ka. May mga tao po na pupunta sa isang lugar, magdadrive o magbabiyahe ng walang prayer. Ano po magiging resulta? Maaksidente ka, mananakawan ka. At wala pong irerespeto yan. Kahit pasabihin nating pastor ka o kristyano ka, pag nagkulang ka sa prayer, mabubutasan ka ng kaaway at ikaw ay mananakawan at masasaktan ka. No. Gusto ba ng Diyos yun na tayo po'y nawawalan? Hindi. Ang pagpapala po, lahat ng magbuting bagay ay galing sa Diyos. Pero kung hindi mo iingatan yan, mananakaw sa iyan. At ang way po na binibigay sa atin ng Diyos para tayo po ay makaiwas sa mga ganyang mga bagay ay dapat puno tayo ng panalangin. No? Lalong-lalo na ito, nandun yung sign, nandun yung bigatin na dapat mag-pray ka. Papasok ka sa relasyon, papasok ka sa trabaho, sa negosyo, mag-abroad ka, o anong pa mang bagay na nandun na, nangangalabit na ang Diyos sa iyo na mag-pray ka. Pero dahilan sa, hindi naman siguro, maintindihan naman ng Diyos to, nag-aapuran na ako, hindi ka intindihin ng Diyos. At hindi ka rin intindihin ng Diablo. No? Dahil yun ang gusto niya sa iyo. Naparito ang Diablo para ikaw ay nakawan, patayin at wasakin. Wawasakin niya yung gamit mo. Papatayin niya yung desire mo, yung sigla mo, no? Kaya maraming worker na po na uwi. Bakit? Kasi namamatay yung desire. Ang Diyos nga nagpipumilit, no? Kapag malakas ang anointing, itutulak ka niyan. No, ang Diablo po, ang trabaho niya ay magnakaw, nanakawin niya yung joy mo, nanakawin niya yung cellphone mo. At hindi mo masisisi ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ahead of time. Ang Diyos po ay laging advance mag-isip. At ang way niya para hindi mangyari sa iyo ang mga bagay na ito ay manalangin ka. Responsibilidad po natin ang mag-pray. Sabi nga ni Jesus, manalangin kayo ng ganito. Our Father who art in heaven, no? Sabi niya, manalangin kayo. Kayo magpe-pray, hindi yung ibang tao. Okay lang na humingi po ng prayer request, pero responsable ka sa sarili mong prayer life, no? Ikaw magpe-pray ng sarili mo. Maaaring tulungan ka, pero hindi habang buhay tinutulungan ka sa prayer. May mga bagay po na hindi masasagot ng dahilan lang sa prayer request. Katulad ng salvation. Kahit pa ipag-pray ka nila, hindi mo matatanggap ang kaligtasan kung hindi ikaw mismo ang magpe-pray. Amen. So, number 1, dahilan sa ignorance, walang alam. Ang solusyon po riyan ay humingi ka ng karunungan, katalinuhan sa Diyos sa bagay na yan. Para hindi ka nananakawan, hindi ka nawawalan. Number 2, pag andun ang prayer, no? Hindi ka mananakawan, hindi ka masasaktan. Sabi niya ganun, dito po sa Romans chapter 6, nakalagay din no, sabi niya, gayon na lamang tinutulungan tayo ng Diyos sa ating kahinaan. Alin yun? Kahinaan, di mo alam yung mangyayari. At hindi mo alam kung paano mag-pray, kahinaan po yun. At sabi niya, tinutulungan tayo ng Diyos sa bagay na yan. At sabi niya, at alam natin, dito po sa verse 28, at alam natin ang lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa English po, sabi niya, all things will work together for the good. Mapapabuti ka. Bakit? Kasi nandun sa verse 26 ang susi. Na kung tayo mananalangin sa tulong ng Holy Spirit, may iwasan yung aksidente, may iwasan yung mawalan ka, manakawan ka, dahilan sa nagpray ka. No? So, yan po. At punta po tayo sa number 3. Bilis. No? Tatlo lang naman po yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Number 1, dahilan sa wala kang alam. Number 2, dahilan sa nabutasan ka ng kaaway dahil sa kakulangan ng prayer. No? Kaya nga, dapat everyday ang prayer natin. Bakit? Sabi nga niya, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kailan mo pagpe-pray yun? Araw-araw mo pagpe-pray yun. No? At number 3, kaya ka na nakawan o na-aksidente o na-perwisyo, kaya ka nagalaw. No, na-touch ka ng Diablo, nasaktan ka ng Diablo, ay dahilan sa napunta ka sa teritoryo ng Diablo. Ano ibig sabihin nito? Pumasok ka sa disobedience. Pumasok ka sa pagsuway. Kung babasahin niyo po yung Deuteronomy 28, sabi niya, nandun ang mga pagpapala na kung gagawin mo to, kung gagawin mo yan, kung gagawin mo ang mga bagay na ito, pagpapalain kita. Hindi ka na mangungutang.
Yun po yung promise niya, na sabi niya, hindi ka na magiging kulelat, buntot, bagkus, magiging ulo ka. No? Alam niyo po, may aso ko rito na nung binibili ko dahil ibibreed ko nga, tinitingnan ko yung mga magkakapatid, gusto ko yung pinakamaganda. Gusto ko yung pinakamalaki. Bakit kasi yung mga bunso-bunso, maliliit na yan At ano po nangyari? Ang ganda ng aso ko. No? Bakit? Pinili ko yung pinakamalaki. Kasi yun palagi ang pipiliin. Kaya nga sabi niya gano'n yung first fruit, yung pinakauna, yung pinakamaganda, yun ang ireregalo mo sa Diyos, hindi yung sakit ng ulo. Kung sino yung anak mo na sakit ng ulo, yun ang ibibigay mo sa Panginoon para hindi sumakit ang ulo mo. Ngayon, ang mangyayari naman ang Diyos naman ang bibigyan mo ng sakit ng ulo, palagi mo matutuwa ang Diyos doon. Hindi. Ibibigay mo sa Kanya yung pinakamatalino, yung pinakamagaling, yung pinakawala kang problema, na ito sana ang magbibigay sa iyo ng kumbaga para magpa-profit ka sa Kanya. Na siya yung sana yung mag-aahon sa inyo sa kahirapan, yung something na gano'n, na ito yung pinaka-special, pinakamagaling, pinakamaganda, pinaka-promising. Yan ay i-offer mo sa Panginoon. Bakit? Kasi ibabalik niya yan sa iyo. Maraming beses. Hindi yung bulok, hindi yung sakit ng ulo, hindi yung problema, yan ang i-offer mo sa Panginoon. Basahin niyo po yung Malakay, sabi niya gano'n. Sabi niya, itingnan ko nga kung yung governor niyo ang bigyan niyo ng ganyan, tingnan natin kung tanggapin niya. Tapos sa Diyos ibibigay natin. Okay, so dito po pangatlo, dahil sa napunta ka sa teritoryo ng kaaway, napasok ka sa disobedience. Ano ibig sabihin nito? Wala ka na kasi sa will ni Lord, at kapag wala ka sa will ng Panginoon, wala sa iyong proteksyon. Kapag kaya ka lang proteksyonan ng Diyos, doon sa kalooban niya, doon sa umbrella ng pagsunod sa Kanya, kapag umalis ka riyan, abot ka na ng aso. Alam niyo mga kapatid, yung aso na nakatali, yung mga asong mga matatapang, nakatali yan mayroon pang muscle yan sa bibig Pero sabihin natin, ngayon may tali yan, na may distansya na hindi kanya maabot. Bakit? Nakatali siya Pero pag kung nakatali yan, yes, hindi kanya magagalaw, pero huwag kang pupunta ron sa maabot kanya. Huwag kang pupunta ron sa teritoryo niya. Dahil pag ginawa mo yun, baka ikaw po ay mapunta sa ospital at magpabakuna ng anti-rabies dahil nakagat ka na. Hindi ko mo nakatali yan, hindi ko mo limitado ang gawa o galaw ng diablo, okay na. Huwag kang lalapit sa kanya. Sabi nga dito sa pinag-aralan natin, huwag mong bigyan ng lugar ang diablo. Give no place to the devil. At kapag ikaw ay nandun sa pagsuway saan? Pagsuway sa relasyon, pagsuway sa trabaho, pagsuway sa mga bagay-bagay, na alam mo na hindi yun ang kalooban ng Diyos sa'yo, kahit pa alam mo o hindi mo alam na yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Mga kapatid, ang ignorance of the law ay hindi excuse. Uhulihin ka pa rin. At kahit magkademandahan kayo, talo ka pa rin dahil ang ignorance of the law ay never na excuse. Sabihin mo ganun, left turn, nag-left turn ka, sabihin mo rin sa nang huli sa'yo, hindi ko naman nakita wala pong, hindi papasa yun dahil nakita mo man o hindi yung sign na no left turn, pero nag-left turn ka, hulihin ka. At kahit pa makarating kasi sa pinakamataas na hukuman doon sa Mount Everest, talo ka pa rin. Ang Biblia po, sabi niya ganoon, pag-aralan mo ang aking salita araw at gabi para masunod mo ang mga nakasulat doon, sa gayon, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Kung patuloy natin nalalabag ang batas ng Diyos, talagang walang kaginawahan. Kung patuloy mong nalalabag ang utos ng Diyos, ang patakaran ng Diyos, ang sistema ng Diyos, hindi talaga magkakaroon ng kaginawahan at hindi talaga magkakaroon ng tagumpay. Hindi ka magiging successful sa relasyon, hindi ka magiging successful sa negosyo, hindi ka magiging successful sa pagpapastor, sa pag-worker, hindi ka magiging successful sa lahat. Bakit? Kasi nasusuway mo ang batas ng Diyos. Sabi niya gano'n, napunta ka sa teritoryo ng kaaway dahilan sa pagsuway. Ito po yung isang bagay na wala ka na sa will ni Lord, huwag kang pumunta doon sa mga bawal. Maniwala kayo mga kapatid, may nagpapapray sa akin na sana daw matanggap siya sa beer house, kung ano man ang trabaho niya ron, hindi ko na po tinanong, hindi ko na rin pinag-pray. Bakit? Bakit ko pag-pray? Alam ko namang mali yun.
No, sabi nga ng Biblia, lumabas kayo, umalis kayo sa kanila, lumayo kayo sa kanila. Huwag kayong humipo ng anumang maruming bagay at kayo ay tatanggapin ko. No, nasa 2 Corinthians chapter 6-7 yan. Huwag kang pumunta sa mga pinagbabawal ng Diyos. Bakit kasi? Teritoryo ng kaawayan, lalapain ka niya rin. No. Doon sa Deuteronomy 28, nandun ang lahat ng pagpapala. Deuteronomy 29, nandun lahat ng sumpa kapag sumuway ka. No, lalapain at lalapain ka ng kaaway. Mong sisihin ng Diyos, ang diablo po, hindi mo rin masisisi. Bakit? Ang trabaho ng diablo to destroy. No, sabi niya gano'n, kapag sinuway nyo mga to, ang mga sumpang ito ay darating sa inyo, ito po, hindi para disiplinahin ka, kundi para wasakin ka. No? Kasi nakalagay ito doon, until you are destroyed. Ibig sabihin, hindi ka na marirepair. Wasak na. Hindi ka na mabubuo, hindi ka na marirepair. Yun ang trabaho, yun ang dinisign ang diablo na mangwasak talaga. Kaya nga, wag mong bibigyan ng diablo sa buhay mo dahil magwawasakin lang yung puso mo, wawasakin yung ministry mo, wawasakin yung pamilya mo, wawasakin yung buhay mo dahil murderer yan. No? Simula murderer po ang kaaway. At kaya nga, sabi niya gano'n, no? Bakit nananakawan? Na-aksidente ang mga Kristiyano. Dahilan sa napunta sila sa teritoryo ng kaaway. No? Naalala ko po yung time na ito po, magko-confess ako sa inyo. No? Nung May, ako po ay na-hospital. At nagkasakit ako. Ngayon, nagtatanong ako, Lord, ano nangyari? Ganito, ganyan. Pero alam niyo, deep inside, alam ko. Alam ko. Gusto ko lang linawin. No? Kasi noong time po na yan, ako po ay, kaya ako na hospital. No? Binanggit ko na po ito nung GAM. Kailangan ko lang, kumbaga, bakit ko sinasabi? Kasi alam nyo, magme-benefit kayo rito Bakit? Kasi nung time pong yun, kaya ako na hospital, kasi napasok po ako sa stripe. No? Stripe. Ano yung stripe? Ako po ay napasok sa tampok. Ako po ay nag-entertain ng tampok. No? Ano ba yung tampo? Ang tampo po, mga sama ng loob yan. Na wala po naman kasing tampo na hindi sama ng loob. Walang ganun. At ito po, mga kapatid, napasok ako ron, nag-entertain ako. Ngayon, ang sabi po ng Biblia, dito sa binasa natin, huwag mong hayaan lubugan ka ng araw. No? Huwag mong hayaan lubugan ka ng araw na masama pa ang loob mo, nagalit ka pa. May mga cases po na no need na lubugan ka kasi talagang nung time pong yun na naramdaman ko po yung tampo, no, na yung sama ng loob, kumbaga I should have known better na pastor ka na Kristiyano ka na dapat hindi mo ini-entertain yung mga ganito. Na-entertain ko siya kahit maliit lang. Nahayaan ko, napapasok ko sa loob ko, na-entertain ko dahil nga tao ko pa rin Pero alam niyo po, hindi ka intindihin ng diablo. Pag pinapasok mo siya, wawasakin ka niya. At yung tampong yun, ni-rebuke ko po. Pinalis ko. Bakit? Kasi anniversary yung pupuntahan ko noon Anniversary ng Mauban yan. Nung May yan. Last May ng 2020-21. Na-entertain ko siya. Ni-rebuke ko. Nagpatawad ako. Ginawa ko yung dapat gawin, pero yung pakiramdam dun sa loob, hindi umalis. At pagbalik ko po ng Manila, iba na yung pakiramdam ko. Ano? Ando na. Iba na yung pakiramdam ko. Kuya Boy, baka naman nahawa ka lang o ano. Mga kapatid, nung time na yon, yung kasambahay po namin, nagkaroon. No, before yan, before po ng 2021, nagkaroon po yung kasama ko rito. Dalawa lang kami rito na pati mga aso ko, alam nyo, yung kasama ko po, nilalagnat sa gabi at hindi makahinga. Nililihim niya sa akin, kailan na lang niya inamin sa akin. At hindi nga siya makapasok sa mga groceries. Bakit? Kasi mataas ang temperature. Noon, tinago niya sa akin yan. At napansin ko, yung mga aso po namin, nagbahinan. Parang sinipon silang sabay-sabay. No, pero ako po, hindi ako tinilaban No. Pero na-expose ako Na-expose ako sa COVID. Pero hindi po ako tinalaban. Ngayon, ilang lamay po ng patay ang napuntahan ko na yung mga tao po nagmamano at yung iba yumayakap pa. No? Madami po yun. At
May mga kasalan pa akong napuntahan. Kumbaga, exposed na exposed po ako sa sa mga tao, and yet hindi po ako nagkaroon. Pero nung nakapasok ang tampo, ayun, dire-diretso na sa ospital. Humingi po ako ng tawad noon, no? At bakit pinapasok mo eh? In-entertain mo. At ito po ang pinakamahirap pag binilagyan mo ng aksyon, kapag nilagyan mo ng aksyon yung tampong yon, lalong lagot ka. Yung mga salita natin, yung mga banat na, tandaan mo yan, hindi na kita pautangin. Tandaan mo yan, hindi ko kakalimutan yung ginawa mo sa akin. Oo, patatawarin kita, pero hindi ko kakalimutan. Wala pong ganun. To forgive is to forget. Dahil ang Diyos nung pinatawad tayo, kinalimutan niya lahat yan. Yung ganun po ang ating tagapagligtas. Ganun po ang ating Diyos. Nung pinatawad tayo ng Panginoon, kinalimutan niya lahat. At hindi nga niya na matandaan na yan eh. No, tinapon na niya yan sa dagat ng kanyang mga nalimutang alaala. Yan po ang Diyos natin. Ngayon sabi niya, dapat ikaw din. No, kaya yung magbabanta ka na, magbibigay ka magbibitaw ka ng salita, na tandaan mo yan. Hindi na ka na makakaulit sa akin mga ganito, ganyan. Basahin niyo po ang Biblia. Sa 1 Corinthians chapter 13, ang sabi niya, ang pag-ibig ay nagbibigay ng tsansa. No, ang love ay always nagbibigay ng tsansa. No, at hindi nagre-record ng mali. Ano ibig sabihin nun? Ay, dapat kalimutan mo. Kung nagpatawad ka, kalimutan mo. Ano bang ginawa mo, Kuya Boy? Nagpatawad ako, nag-rebuke ako eh. Pero yun nga lang, aanihin mo yung ginawa mo. Alin? Sandali lang naman yun ah. Maring sabihin mo, sandali. Yung sandaling yun, nakapasok na eh. No, tulad nito, ang Delta variant ang bilis na makahawa. Ngayon, yung latest ngayon, yung Omicron, 500 times daw na ang bilis makahawa. May sinasabi nga sila, dumaan ka lang sa dumaan ka lang doon sa tao, na isang daan mo lang na ganyan, pwede ka lang mahawa. Yung sama ng loob, ganyan po. No, kung i-entertain mo yung mga bagay na yan, I should have known better. Nung nireview ko, pinalayas ko, ingat nakapasok na pala. Ngayon, andyan na yung bunga. No? Ano nangyari? Di nagsuffer ako. No? Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gagayahin yun. No? Hindi worth, dahil ang laking perwisyo sa akin, ang laking nawala sa akin, at hindi masarap yung pakiramdam ng ganong sakit. No? Na ayaw naman ng Diyos. Iningatan ako ng Diyos noon. Dumating ang time, nakita ko po yung mga aso ko, nag-iiba na. Yung isang aso namin, naghihingalo na. Ni-rebuke na lang namin. Kaya nabuhay. And yet, ako po, na-hospital. Bakit? Dahilan dun sa isang bagay na napunta ako sa teritoryo ng kaaway. Ang pag-entertain, ang pag-harbor, yung pag-embrace, yung pag-welcome mo sa mga sama ng loob, yan po ay teritoryo ng kaaway. Ngayon, napapasok ko. Meron pong isang kabataan po na naginip sa akin nung afternoon, no? Napanaginipan po niya dito sa bahay namin, no, doon sa second floor. Napanaginipan niya, nakakita siya ng isang malaking demonyo. Ang taba daw ng demonyo. At nire-rebuke daw niya. Ngayon, nahirapan siyang palayasin. Ngayon, tinanong daw niya na, bakit ka nandito? Sabi niya doon sa demonyo. Sumagot daw yung demonyo, kasi pinapasok ako. Tingnan niyo. Nung sinabi sa akin niya, naintindihan ko na. Oh yes, hingi ka ng tawad. Hihingi ka lang ng protection sa Panginoon at hihingi ka ng healing sa Panginoon. At ang Diyos po, magbibigay. Yes, magbibigay siya ng pagpapatawad. Papatawarin ka niya. Bibigyan niya kanya ng kagalingan. Pero aanihin mo yung mali. Aanihin mo yung bunga ng pag-entertain mo ng tampo. Aanihin mo yan. Tinawag po tayo ng Diyos na malaya sa sakit, pero dapat tinawag din tayo ng Diyos na malaya sa mga sama ng loob. At sabi niya gano'n, huwag mong bigyan ng lugar ang dyablo sa buhay mo. At ang tampo, galit, sama ng loob, hinanakit, yung mga ganyang mga bagay ay dapat walang lugar sa iyo. No, kumbaga, take it from an expert na. Nagkamali ako. No, ay humingi po ako ng tawad dito na ibig sabihin ganun lang kabilis, yung kaunting entertain lang, ang liit-liit lang na entertain na in-entertain mo yung tampo is enough para saktan ka ng dyablo. No, huwag tayong magyabang na hindi mangyari sa akin yan.
make sure na hindi ka mag-entertain at hindi nga sa'yo mangyayari yung ganito. At ito po, no, naalala ko po yung kay Kenneth Hagin, maliliit pa yung mga anak niya noon. Meron purong isang malaking simbahan ng Mormon, no? At dun so parang yun, parang tourist spot. Nagpunta sila roon, kasama niya yung dalawang anak niya at saka yung misis niya, at nag-explain yung tour guide na ito yung yung lugar na binigay ni Angel Moroni, no, kay Joseph Smith, ganito, ganyan, ganon. Yung anak niya ngayon biglang natumba. Bata pa yun, biglang natumba, nasubsob at nagkukumbulsyon. No, nakita niya nung hinawakan niya yung anak niya, nakita niya inunguya ni yung lalaki, no? Yung Kenneth Hagin Jr., inunguya niya yung dila niya, nagkukumbulsyon siya. Ang ginawa niya ngayon, nirebuke niya, ikaw na demonyo, sabi niya, lumabas ka sa anak ko, malis ka sa anak ko sa pangalan ni Jesus. Ngayon, nagsalita po yung guide, sabi niya, palaging nangyayari yan kapag nag-explain ako dito sa temple ground ng Mormon, may laging nangyayaring ganyan. Ayun. So ano po nangyari? Nirebuke niya na nirebuke. Ang nangyari naman po, umalis yung demonyo. No, yung anak niya, nag-stop magkumbulsyon at natauhan, kinalma nila. Ngayon, umalis na sila. Ngayon, nagtatanong siya, Lord, bakit nangyari sa anak ko to? Ano nangyari? Bakit nangyari sa anak ko to? Na napasukan siya ng kaaway. Sumagot po ang Diyos sa kanya, sabi sa kanya, kasi pumunta ka sa teritoryo ng dyablo. Pumunta ka sa teritoryo ng kaaway. Ang sama ng loob, tampo, galit, o kung ano pa man yan, teritoryo ng dyablo yan. Yung pagsuway. Papasok ka sa relasyon na alam mong hindi ka looban ng Diyos, kahit pa believer yan eh. Lalo na kaya kung believer pa. Nasa disobedience ka. Nasa pagsuway ka at sasaktan ka ng kaaway. Abot na abot yan ng kadena. Abot na abot yan ng tali ng mga aso. At lalapain ka lang. No? Kaya nakakapasok ang kaaway sa atin dahilan sa ating pagsuway. Yung napupunta ka sa teritoryo nila. Ang disobedience po ay teritoryo ng kaaway. Yung mga bagay na binabawal ng Diyos ay teritoryo ng kaaway. Yung pagtakbo sa calling, yung pagtakbo sa ministry ay teritoryo ng kaaway. Disobedience yan. Saan nakalagay sa Bible yan, Kuya Boy? Tingnan niyo si Jonah. At hindi lang siya ang naapektuhan, namatay siya. Saan? Doon sa tiyan ng isda. Basahin niyo po ang Bible, namatay siya. Hindi lang siya ang naperwisyo, kundi pati yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya sabi niya, itapon niyo ako, alisin niyo ako rito. Magiging source ng blessing ka kung susunod ka sa Panginoon, pero magiging source ka ng kamalasan kapag sumuway ka sa Panginoon. At dahilan sa iyo, dahilan sa pagsuway mo, sabi nga dahilan sa iyo, sabi ng Diyos kay Abraham, magiging pagpapala ka sa mga bansa. Pero kung andun ang pagsuway, magiging sumpa ka sa lahat ng bansa. Kung malala niyo po si Moses nung papatayin na ng Diyos, no? Hindi na po natin topic ito. Bakit? Nandun siya sa pagsuway. Kasi yung mga anak po niya, kailangan niya ipa-circumcise. Yan doon po yung something na ayaw ng misis eh. So, sasaktan na siya ng Diyos, no? Kasi ang Diyos po ay makatarungan yan. Ibig sabihin, sobrang pagsuway ka na. Ang ginawa po nung asawa niya, pina-circumcise yung mga bata. Ano nangyari? Hindi umatras ang parusa. No. So, number one, dahil sa wala kang alam, ignorance. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon, no? Number two, nabubutasan tayo dahilan sa walang prayer, walang travail. At number three, napupunta tayo sa teritoryo ng kaaway, saan? Sa disobedience. Ang disobedience po ay teritoryo ng kaaway. So, ito po yung may share ko sa inyo ngayon. At huwag tayo dun sa teritoryo ng kaaway. Hindi masarap to, no? Yung sakit, yung kahirapan, teritoryo ng kaaway yan. At ito nga, tinubos na tayo ng Diyos riyan. So, huwag ka nang magstay riyan. Ang dami mga tao gustong bumalik dun sa Egypt. No? Pinalabas na nga sila sa Egypt, papunta na ng lupang pangako. Dahil sa pagsuway nila, gusto rin nilang bumalik sa Egypt. Ano pa nangyari? Nakapasok sila sa teritoryo ng kaaway. At alam niyo po, wala pong nakapasok sa lupang pangako. Lahat sila namatay. Maliban sa dalawa, si Joshua at si Caleb. No? Dahil sila lang ang sumunod. Maging si Moses. My goodness. Maging si Moses ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ganyang katindi ang kaaway na kahit si Moses hindi
hindi nila papatawarin. Kahit ganun ka-powerful si Moses, pero magiging kulelat ka na, ang lambot-lambot mo na, ang dali-dali mong pitikin, ang dali mong sampalin, ang dali mong hilahin, ang dali mong wasakin dahilan sa pagsuway. Eh ngayon, hindi po excuse yung, hindi ko alam ang kalooban ng Diyos eh. Alamin mo. Dahil kahit hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, mapapakialaman ka ng kaaway. At kumbaga, lesson na sa akin yan. Sa ganitong katayuan ko, hindi ako pwedeng magpapasok ng tampo, hindi ako pwedeng magpapasok ng stripe, hindi pwede na yung mga ganong mga bagay. Kahit sabihin mo, konti lang, eh, hindi pwede. Bakit? Nakita ko na yung lesson na nakalagay po sa Biblia. No, wag mong bigyan ng lugar ang diablo sa... gano'n ba karami ang laso na kailangan inumin mo bago ka mamatay? No? Tingnan niyo po, no? Yung sinabi ng diablo kay Eva at Adan, totoo ba? Na kapag kinain mo to, ganito, ganyan. Doon pa lang laso na yan, ang liit-liit lang. Kung maglalason ka ng aso, sabihin natin, hindi mo naman sabuyan ng mismong lason yan. Ihahalo mo rin sa pagkain at konting-konting amount lang yung iba. Nagre-research po ako, na-check ko po yung cyanide at yung sarin. Konting-konting amount lang nito. No, yung sarin po, konting-konting amount lang, kaya niyang pumatay ng napakaraming tao. Hindi kailangan maraming lason bago ka mamatay, no? Konting lason lang. Pwede niyang patayin ng pagkakristyano mo. At doon tayo talo. Ang tawag po rin kill switch. Yan lang ang pipindutin ng kaaway sa iyo, bibigyan kanya lang ng dahilan para magtampo, ng sama na loob, ganito. Mapipigilan ka na niya. At yun po. No? So, umalis po tayo ron. Huwag tayong pumayag na tayo manakawan ng kaaway, na magalaw ng kaaway, dahil may plano pa ang Diyos sa atin. Bawal pang mamatay, no? Hindi ka pa pwedeng mamatay kasi magtatayo pa tayo ng simbahan. No? Panginoon, tinataas ko ang mga nanonood. Dalain ko, Panginoon, na palaguhin mo kami. Dalhin mo kami, Panginoon, doon sa area na lagpas na namin ito, nalagpasan na namin ng mga bagay na ito na lagi kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Lagi kami magpapasalamat at lagi kaming susunod sa iyo, Panginoon, ang buong puso namin, ang hindi napipilitan. Ito, Panginoon, ang dalangin ko sa lahat ng mga nanonood, sa aming lahat. Ang pagpapala, ang pag-iingat mo, Panginoon, ay sumaamin ang kasaganahan at ang perpektong kalooban mo lang ang masunod namin sa natitira pang mga taon ng aming buhay. Itong kahilingan ko, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin. God bless you po. Salamat ulit. Okay po, bye-bye na. Binibigay ko na puro sa MC at manunod po ako hanggang sa katapusan po ng service niyo. Bye-bye na. God bless you. Sige po, mag-thanks na tayo. Ngayon, kagaya po nung nabanggit kanina, ang topic po natin ay bakit ba tayo nananakawan? Bakit po ba tayo na-aksidente? Napeperwisyo ang mga Kristiyano. Amen po. Minsan, di ba, natatanong natin, di ba born again yan? Di ba Kristiyano yan? Bakit na-aksidente? Di ba dapat iningatan niya ng Panginoon? Minsan, yung bagay na yon nangyari rin sa atin eh. Amen po. Na Lord, bakit hindi mo ako iningatan? Bakit nanakawan ako? Bakit nawalan ako ng ganito? Amen po. Lord, bakit dumating ako sa ganitong sitwasyon na magulo? Kasi ito po yung mga tatlong bagay na itinuro po sa atin ng ating pastor. Ang one, ang sabi dito, kasi wala tayong alam eh. O ignorance. At ang sabi, minsan, sinasabi natin na, Lord, hindi ko kasi alam. Pero sa totoo lang, alam mo. Hindi lang natin minsan pinapansin. Amen po. Hindi natin pinapansin yung warning sa atin ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung isa sa mga kwento ni Pastor Boy po sa atin ng live na meron pong mga missionaries na pinadala sa ganitong lugar. At ang sabi po doon, nakaramdam sila na kailangan nilang umalis sa lugar na yun. Bakit? Kasi merong mangyayaring hindi maganda. Ngayon, ang sabi po nito mga missionaries, tara, umalis na tayo. Umuwi na tayo. Ngayon, sabi ng ibang mga missionaries, hindi magstay tayo dito. Ang nangyari po, may mga sinabihan na sila ng Panginoon, sinabihan na sila ng Holy Spirit na umalis sila kasi may mangyayari hindi maganda. Alam niyo po, yung may mga missionaries na umalis, may mga missionaries na nag-stay. At ang nangyari po doon sa mga naiwan,
sila po ay napahamak. Something na nasunog yung kanilang tinutuluyan. At ngayon po, usapan doon sa mga lugar doon, na di ba mga missionaries yan? Ibig sabihin, mga lingkod ng Panginoon yan, pero bakit sila napahamak? Bakit sila namatay? Di ba dapat iningatan sila ng Lord? Kasi alam niyo po, andun na yung warning sa atin ng Panginoon, pero sabi ng Lord, hindi kasi nila pinansin. I mean, sa bawat isa sa atin dito, minsan nandiyan na yung warning na wag mong gagawin yan. Pero dahil sa minsan, andun yung sabihin natin curious tayo. Di ba? Curiosity kills. Minsan, sobrang curious mo, gusto mong, bakit kaya? Bakit kaya? Di ba minsan sa mga palabas, nakalagay SPG, PG, G. Kapag sinabi mo SPG, strong parental guidance, di ba po? Kailangan doon yung stricto ka na bantayan ng mga magulang. Bakit? Kasi meron diyang sabi doon, tema, lengguwahe, karasan, horror, droga, sexual, ganun. Na po. Ngayon, minsan sobrang curious sa mga bata. Bakit kaya? Bakit kaya bawal itong ipanood sa atin? Minsan tayo kung mga Kristiyano, nandun tayo na, bakit kaya bawal? Di ba po? Ngayon, ang sabi dito, walang alam o ignorance, hindi natin alam o minsan hindi natin inaalam. Amen? Ang sabi po dito, humingi tayo sa Panginoon. Humingi tayo sa Lord ng karunungan. Na Lord, ipaalam mo sa akin. Kasi sasabihin sa atin ng Diyos, lalo na tayo po mga Kristiyano, sa atin po ng mga taga-rema. Bakit po? Kasi binigyan tayo dito ng Panginoon ng regalo. Ano po yung regalo na yun? Yung gift of tongues. Amen. Speaking in tongues, hindi po, sa church po natin, alam niyo po ba, marami pong mga simbahan na nagpupunta pa ng rema para lang makatanggap agad ng speaking in tongues dahil sa church nila, hindi nila natatanggap agad yun. Pero once na pumunta sila dito sa atin, natatanggap nila yung regalo na to. Bakit? Kasi binigay ito sa atin ng Panginoon eh. Ngayon, nandito po tayo sa rema. Gusto ng Lord na gamitin natin ano man yung regalo, ano ba yung talent na ibinigay niya sa'yo. Ang sabi dito, number 2, nabubutasan ng diablo dahil wala silang prayer. Minsan, sabi nga po dito ni Pastor Boy, kaya siya nanakawan kasi kulang eh. Andun yung warning ng Lord, pero nag-pray naman. Pero once naramdaman natin na andun pa rin yung bigatin, kailangan natin tapusin yung panalangin. Tapusin natin. Bakit? Kasi kung hindi natapos yan, yung pananalangin, may mangyayari pa rin. Amen po. At hindi po natin pwedeng sisihin na, Lord, hindi ko alam. Ito po, ang speaking in tongues, ang sabi po dito, isa po sa mga benefits ng tongues, gagawin ka nitong sensitibo sa sasabihin ng Lord. Sensitibo sa tinig ng Panginoon na sasabihin niya, anak, merong mangyayaring hindi maganda, may aksidente. Kaya nga po kanina, di ba, sabi ko, bago tayo magsimulang mag-tongues tayo para maging sensitive tayo. Ngayon, alam ko po, kinakausap tayo ng Panginoon dito na, mag-reflect tayo dito eh. Oo nga. Kaya siguro may nangyari sa akin hindi maganda. Kasi, kulang ako sa prayer eh. Nagkulang ako eh, nagkamali eh. Kaya minsan tayo may mga wrong decisions tayo dahilan sa hindi tayo nakinig. Amen po. Nasasabi nga po dun sa mga live po ni Pastor Boy na sabi niya dun yung bago mangyari sa physical world, yung mga nangyari dito, mangyayari muna sa spiritual. At kung tayo po ay mananalo sa pananalangin, mananalo tayo sa spirit world, kung maganda nangyari doon, maganda ang bunga o kalalabasan, yung resulta nung pinag-pray mo. Amen po. Kaya nga sabi po dito ni Pastor, ahead of time ang Diyos, advance mag-isip ang Panginoon. Bago mangyari sa physical world, mangyayari muna sa spiritual world. Bago ma-aksidente, alam ng Panginoon, ma-aksidente yung isang tao, yung mahal natin sa buhay. Sasabihin sa'yo ng Panginoon na, pag-pray mo yan. Pag-pray mo. Amen po. Ngayon po, hindi po natin gagawin yan. Lalampasan tayo ng Diyos. Tandaan niyo po ba yung topic na 3 bagay na kung saan ka pababayaan ng Diyos? Pag hindi tayo nakinig, kapag hindi tayo humingi ng tulong. Amen po. At ang sabi dito yung pangatlo po, kaya tayo nananakawan, napeperwisyo, na aksidente, napapahamak dahilan sa tayo po ay nandun na tayo sa teritoryo ng kaaway. Ni Satanas. Amen po ng demonyo.
wag na po tayo, sinulat ko dito, nakalagay po ay wag na tayong mag-attempt. Ano ba mag-attempt? Wag mo nang subukan na pumasok sa kampo ng kaaway. Bakit? Kasi lalapahin ka nila. Ayun nga po, minsan nandun yung curiosity natin na bakit kaya ako binabawalan ni pastor? Alam niyo po minsan, yung, ano kayang lasa nung, try mo yung naisip niyo na ba na, ano kayang lasa nung lason? Huwag mo nang subukan. Bakit? Kasi mamamatay ka. Amen po. Ang sasabi dito, disobedience o pagtakbo sa calling, ito po yung teritoryo ng kaaway. At ang sabi nga po dito, isa po dito na teritoryo ng kaaway ay yung magkaroon ng butas sa iyong kaaway, yung tampo. Minsan kasi, masarap mag-entertain, di ba? Na parang magtatampo ka. Minsan, masarap mag-entertain na parang, ano yung pakiramdam na wala naman nagmamahal sa akin. Yun po, wala naman concern, wala naman nagte-text, wala naman lang nag-chat sa akin. Si Pastora, di mo lang ako kumustahin. Di ba? Na okay pa ba ako? Di ba? Ganon, minsan, ba't kaya ganon? Si ganito pinupuntahan ni Pastora, ako hindi. Ayan, kapag andun yung entertain nung bulong sa'yo, nakaaway na, sino mo, paborito siyang kasama, samantalang ikaw, hindi ka man lang mapuntahan. Di ba? Yan, alam niyo po yung mga ganong bagay, kailangan po nating alisin. Tinuruan naman po tayo dito, sabi, huwag mong gayahin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gayahin. Amen po. Ngayon, ito po, andun yung yung sinasabihan tayo ng Lord, na huwag nating bigyan ng pagkakataon, ng chance, ang kaaway. Amen po. Kung nasaktan ka man ng ibang tao, pag-pray mo na, Panginoon, tulungan mo ako na mahalin siya. Amen. At andun po yung sabi nga dito, konting lason, enough na para masira ang pagka-Kristyano mo. Amen. Yung maliit na lason nga, yung maliit na entertain mo lang, na nagtampo ka, na inis ka, hindi mo alam, hawak ka na pala ni Satanas. Kaya nga po mga kapatid, bilang paalala po to sa atin ng Panginoon. Pinapaalalahanan po tayo dito ng Diyos na kailangan, para magkaroon tayo ng wisdom, mag-aral tayo ng salita niya. Amen. Kasi hindi natin malalaman, andun pa rin tayo sa disobedience, andun pa rin tayo sa pagsuway o paglabag natin sa kautosan ng Diyos, hanggat hindi mo alam ang salita niya. At malalaman, masusunod lang natin ang salita niya kung babasahin natin to. Amen po. Kaya ang sabi ni Moises kay Joshua, sabi niya, basahin mo araw at gabi ang salita ng Panginoon para masunod mo ang nasusulat doon. Amen. Para masunod natin ang kalooban, ang utos ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin ang Biblia. Amen po. Gaano ba tayo ka-eager? Kailan tayo, when is the last time na nagbasa ka ng Bible? Na seryoso kang nag-aral? Nakipag-usap ka sa Panginoon? Amen po. Yung pangalawa, andun po yung kailangan yung pananalangin natin. Hindi pwedeng mawala yan eh. Kagaya nga po sa isang ibon, hindi pwedeng kaliwang pakpak lang ang lumipad. Bakit? Kasi mahuhulog yan. Ano ba sa aeroplano, hindi pwedeng kaliwa lang daw mas mahalaga. Kanang pakpak o kaliwa. Pareho po. Amen. Mahalaga, parehong mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos at ang panalangin. Dahil ang panalangin natin kailangan in line sa Word of God. Amen po. At yung last po ay yung kailangan lumayo tayo sa kasalanan. Huwag po tayo meron akong binasa dito, huwag kang mag-attempt na makipaglaro sa demonyo. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, kasi lalaroin ka niyan. Kagaya po nito, meron po akong nabasa, medyo nakakilabot lang ng konti. Merong isang tao, true to life po to. Ngayon, itong tao na to, meron siyang alaga na ahas. Yung ahas po na to ay talagang pinapakain niya. Hanggang sa pagtulog niya, katabi niya. At lumalaki po talaga yung ahas. Ilang taon niya tong kasama. At isang beses po, napansin niya na yung kanyang alagang ahas po ay hindi kumakain. Hindi na kumakain yung alaga niyang ahas. Alam niyo po, siyempre, alaga niya to eh. Mahal niya to eh. Nag-e-effort yan. Alam niyo po, minsan nakakita kami sa Zambales na nag-aalaga ng sawa. Kilo-kilong karne ang pinapakain dyan. At yan po, yung ahas niya, ganun din. Napansin niya, hindi kumakain.
Ngayon, pina-check up niya. Dinala niya doon sa vet at tinanong niya, sabi niya, Dok, may problema po ba? Sabi niya doon sa sabi niya, napansin ko na parang ilang araw na siya, 3 araw na siyang hindi kumakain. Kasi malakas niyang kumain. Pero ito po, 3 araw na siyang hindi kumakain. Ngayon, alam niyo po, sabi po nung vet, sabi niya, sir, diba sabi niya po katabi niya sa sa pagtulog. Sabi niya, opo. Sabi niya, tapos ilang araw na siyang hindi kumakain. Opo. Sabi niya, napansin niyo po ba na nililingkis niya kayo? Sabi niya, opo. Sabi niya, ayan po yung problema. Ano yun? Kayo na po yung susunod na kakainin. Bakit? Kasi sinusukat ka na niya eh. Alam niyo po, sabi po nung vet, sinusukat na po niya kayo kung gaano ba kayo kalaki doon sa tiyan niya. Ngayon, alam niyo po, yung tao, hindi niya alam kung ile-let go niya yung yung alaga niya kasi syempre inalagaan niya yan eh. Pero kung iyan ay kapapahamak niya, syempre kailangan niya i-let go. Sa bawat isa sa atin dito, sabi nga dito yung maliit na bagay, yung maliit na tampo, inis. Kung alam natin na nandito tayo sa pagsuway, iwanan na natin. Bakit? Kasi mapapahamak po tayo. Hindi mo alam, lalamunin ka niyan. Hindi mo alam, kakainin ka niyan. Amen po, mapapahamak ka. At minsan, nasabi nga dito, magtatanong ka, Lord, bakit dumating sa akin ang sitwasyon na to? Bakit mo ako pinabayaan ngayon? Tatanungin ka rin ng Lord na, bakit mo pinayagan? Di ba sabi dito, huwag mong bibigyan ng pagkakataon. Huwag mong papayagan si Satanas na makapasok sa'yo. Minsan kaya tayo nagko-question na bakit magulo yung sitwasyon ng buhay natin. Kasi pinayagan mo eh. Amen po. At tayo po dito ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Ang sabi po dito, isa nga po dito, yung kailangan babad tayo sa prayer. Kailangan babad tayo, ma-expose tayo sa panalangin, sa anointing, sa worship. Bakit? Kasi kapag babad ka sa anointing, madali mong mapapakinggan ang boses ng Diyos. At once na tayo po ay babad sa panalangin, sa anointing ng Panginoon, madali kang makakiiwas sa kasalanan. Madali kang makakalayo doon sa teritoryo ng kaaway. Amen po. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Huwag tayong lalayo sa Panginoon. Bakit kasi, ang sabi kanina, ang protection ng Diyos ay kapag nandun ka sa kalooban niya. Ang maiingatan ka lang ng Panginoon kapag andun ka sa will niya. Amen po. So yan, magandang umaga po, Pastor Boy. Maraming salamat po sa mensahe. Inaayahan ko po ang lahat na minsan pa nga po tayo po ay tumayo. Kasi po, habang nakatayo po tayo, taas mo yung mga kamay, mag-thanks nga po tayo saglit. Kahit dalawa lang po muna kami dito ni BJ na mag-worship, mag-thanks po tayo. Bulaksan natin.
Lee, Pastora Harim, paki-pray po natin sila. Pakiramdaman po natin, pati po dyan sa Sigo, at sa Tanawan po, pakiramdaman natin, ano ba yung mga kailangan natin ipag-pray sa kanila. Pag-pray natin, kasi may mga miyembro po tayo ngayon na dumadaan na sobrang bigat na emosyon, sobrang bigat na yung sa spiritual niya, gusto niya bumalik, kaso nahihirapan siya kasi may mga bagay na kailangan pa i-consider. Paki-pray po natin sila, pakiramdaman natin. Pakiramdaman po natin. Nasa atin yung tongues. Gagawin pong malinaw sa atin ng Panginoon ito. Sige po, pakiputahan po natin sila. Sige po, habang hinihintay natin na may pag-pray po kayo, mag-worship ka lang sa Panginoon. Personal kang makipag-usap. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulukot kami sa kanan mo. Isasamba sa'yo, O Diyos, lahat ng magdala, iyong langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin. Mananapit ka ng kaligayahan. Kung matiman ang pagsunod, walang makapag-iwalay.
Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Isa pa, ikaw ang kalakasan namin, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Last time, sabi mo, gaano man kalayo ang langit. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. So, binigay na po sa atin ng Panginoon yung sandata. Ano yun? Para malaman natin yung gawa ng kaaway. Ang sabi dito, may mga bagay na sa Diyos na lamang. Pero, dahil anak ka ng Panginoon, hindi ililihim ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat, kung ano man yung plano ng kaaway sa buhay natin. Dahilan sa kapag nagbabad po tayo sa praying in tongues, malalaman natin kung ano yung plano ng kaaway. Amen po. Hindi tayo magiging ignorante. Kagaya ng sabi doon sa number 1. Kaya tayo napapahama kasi walang alam yun. Ignorante tayo eh. Tayo po, salamat sa Panginoon. Dahil binigyan niya tayo ng regalo para maging sensitibo tayo sa kung ano man yung mangyayari sa atin in the future. Bakit? Kasi concern ng Panginoon eh. Amen po. Kung concern sa'yo ang Diyos sa kaligtasan mo, concern ng Diyos sa'yo sa kung ano man yung mangyayari mamaya sa susunod na mga araw sa future. Amen po. Ganun ka-concern sa atin ang Panginoon. Sige nga po, taas natin ating mga kamay, sabihin natin sabay-sabay, salamat Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ina-appreciate namin, Lord, ang pagkilos mo, Banal na Espiritu. Pinupupurihan ka namin, tinatakila ka namin, O Lord.
Tinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy na tinuturuan mo ang bawat isa sa amin. Lord, alam namin na marami kaming mga pagkukulang. Salamat, O Diyos, dahil mahal mo kami. Tinutuwid mo kami, Panginoon, at kinokorek mo kami. Ginagawa mo malinaw sa amin yung mga bagay na kailangan naming ayusin, Panginoon, para hindi maging magulo ang buhay namin. Ang plano ng kaaway para sa amin ay hindi maganda. Plano ni Satanas sa amin ay kami ay patayin, wasakin at pagnakawan. Pero ang plano mo sa amin ay buhay na ganap at kasiyasiya. At Lord, niyayakap namin, Panginoon, yung kalooban mo na buhay na ganap at kasiyasiya. Niyayakap namin, minamahal namin, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na turuan mo ang bawat sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad sa iyo. Perfect will, Panginoon, at mas makapaglaan kami na maraming panahon sa pananalangin at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at patuloy, Lord, na salamat sa ginamit mo sa amin ngayong araw na to. Pagpalain mo si Pastor Boy, O Diyos, ang ministry niya, Lord, yung health niya, Panginoon, ang family niya, O Lord, at sa lahat ng aspects ng buhay niya, Panginoon. Lord, ikaw ang makita sa kanyang buhay, ikaw ang magpala, Panginoon. Salamat po, O Diyos, maging sa mga nakikinig sa iyo, Panginoon. Nakinig, Panginoon, sa live na to, Lord God, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa iyo po ang kapurihan, kadakilahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa iyo po, maaari na po tayo mo po. Yeah, so, good morning po sa mga taga-Tanawan, sa Malbar, sa iba't ibang lugar, sa Siko. Sabi nga nila sa lahat ng panig ng mundo. Yan. Kasi worldwide na tayo, no, dahil sa social media. Yan, alam niyo po naalala ko, isa sa mga ipag-pray po natin ay yung itong variant na to, yung bagong variant ka, di ba po, nabanggit sa atin, yung Omicron. Yan, kasi alam niyo po, meron ako napanood, nakita sa news sa ibang bansa na ang sabi nito, pwede rong ito yung extension daw ng pandemic na malala. Kasi tingnan po natin, yung iba't ibang mga bansa ay nagla-lockdown na naman. Sobrang dami pong bansa ang may pumasok ng Omicron. At alam niyo po pag-pray natin to. Bakit? Kasi apektado yung maapektuhan yung economy natin. Pero, sabi nga po sa atin doon, sabi yung prophecy sa atin ni Pastor Benny Hinn, great changes. Expect great changes sa economy dito sa Pilipinas. Amen po. Pero mangyayari lang yan kung tayo po ay mananalangin. At walang ibang inaasahan dito ang Diyos kundi tayo po mga Kristiyano. Amen po. Yan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat dito sa mga nanonood sa live. Sige po, close na po namin dito